Eto na po. Kabado. Okay, pag-usapan natin ang 5 breakups. Ang tanong ng tao, dahil marami na tayong napag-usapan, ano ba itong 5 breakups and a romance? What are we talking about? Ano yung una? The first one is their iba't ibang priority sa buhay at that time. Meron muna silang kanya-kanyang priorities because they met sa isang panahon na parang younger and hindi pa clear yung mga goals nila or clear masyado yung goals at ito muna yung gustong mangyari sa buhay. May magkaiba sila ng priorities, kumbaga. Okay. Reaction. Justin and Lance. Totoo po eh. Minsan kahit na swak, tingin mo swak na po yung mag-partner. But sometimes yung pinaplano mo or yung priorities mo, nagbabago. So it depends kung supportive kayo sa isa't isa para mag-work ang isang bagay or ang relationship. Let's go to the second breakup cause, which is, I think, social status. Yeah, their social status kasi. Si Lance is coming from a family of doctors. So, nakakaangat sa buhay. And then Justin, middle class, magkaiba sila ng perspective na dahil iba yung upbringing nila. As actors, halimbawa pag sinasabi na social status has something to do with breakups. What comes to mind? That concept kasi, Tito Boy, you can't marry that. I mean, you know, like coming from what Direk said, like upbringings. Like let's say this person grew up in this kind of setup, tas you grew up in this kind of setup. You have your own sets of principles and truths. Kumbaga, hindi at one point sa isang conversation, yung argument nyo is parehong tama, pero hindi nagtutugma. Tama. Kaya nga nagkakaroon ng hiwalayan. Yes po. Naniniwala ako doon. Yes po. Julia? Ako naman, medyo taliwas naman. Kasi parang feeling ko naman yun naman din po yung magic ng love. Parang sa teleserye or sa isang, langit ka, lupa ako. Di ba may kasabihan ganon? So minsan yun din naman yung nag-work kasi you're trying to support your partner na iba ang paniniwala. Siya rin naman, may ma-feed siya sa'yo na iba rin ang paniniwala mo na yung strength niya can be your weakness and your weakness can also be his strength. So, wonderful insight. Anong pangatlo, Irene? Ang pangatlo, mga prinsipyo sa buhay, ideologies na parang ganun din dahil sa social class. Pero yung ideologies meaning, kapag mas matanda ka na at mas may naiintindihan ka na via your experiences, nag-iiba ka rin ng prinsipyo sa buhay. At this point in time, di ba, parang you can be conservative in the beginning and then later on in life, you can be liberal because of whatever na nangyari sa buhay mo, parang ganun. So, depende sa filosofiya mo at that specific time. Kumusta si Lance at si Justin dito? Pagdating sa, yun nga, pananaw, ideolohiya sa buhay. Contrast po talaga. Contrast po. Kaya nag-aaway kayo. Contrast as in, can you be more specific? Well, sige, go. Siguro nung first, ako yung mindset ko po as Justin, pag may opportunity, grab. Tapos iba naman yung yung perspective niya. But at first, nag-workout pa po kasi parang nabuboost mo pa siya eh. Kaya mo yan, sige, go lang. But eventually, time will come, yun na rin yung nagiging cause ng away kasi nape-pressure mo na siya unconsciously. So, yun din yung medyo nagiging major cause din sometimes ng breakup kapag hindi na pag-uusapan. Ano pang pang-apat, Irene? Pang-apat, yung mga nangyayari sa mundo. Yes. Certain world events or even meron at merong epekto yun eh. Sa nangyayari sa lipunan. Katulad halimbawa ng in the context of this movie. Sa movie, meron kasing part sa movie ng pandemic. Yeah. So, of course, we all knew what happened sa pandemic. Siyempre, yung distance ng mga tao or minsan bigla kayong nakatira na sa iisang bubong. Tapos, nagkakagulatan na masyado tayong malapit. Di ba? Dahil nag-isolate, ganyan. Parang may nadidiscover ka. So, sa bawat isa, dahil dun sa circumstances na nangyayari sa mundo. At yung nadidiscover mo, ayaw mo. Oo, parang biglang, ganito pala. Or yung mga opinion niya sa world events, di ba? Parang ganun. So, it affects. So, parang pati yung lipunan, kasali siya sa relasyon eh. Sa tunay na buhay, kayong dalawa, dumating ba yung pagkakataon that in the middle of relationships, nagtatanong ka na, ito ba yung nagustuhan ko? Ito ba yung, parang brand yan. I'm sorry to get into brand, no? Is this the promise that I got? Ito ba yung taong, is this what he promised to be?
Nagdadaan yun? Yes. Meron po talaga, Meron Tito po. Boy. Lalo na kapag matagal na kayo. But siguro dun papasok yung kung gusto mo talaga i-workout yung relationship. Acceptance. Mag-uusap talaga kayo. Acceptance kung ano yung flaws ng bawat isa. At haharapin nyo kung ano yung flaws ng isa't isa. Hindi yung, yan ka na naman eh. Hindi mo siya pwedeng atakihin ng Blame negative game. attacking. Oo. Kailangan atakihin nyo siya together ng we're a team. Ang panglima, direct, ay time. Time. Oo. What is the problem? Ano bang problema niyong dalawa? Bilang Justin at Lance dito sa pelikulang ito. Parang sa ano po yan eh, siguro masasabi ko sa babae, di ba kapag nililigawan ka, normally, ang lalaki laging available, Yes. kahit na may trabaho pa siya or may career pa siya, andyan lagi, visible, making you feel special. But sometimes, when reality hits, syempre may mga factor na rin na may kailangan na i-priority, and then papasok na yung, dapat maintindihan mo kasi partner na kita. Tapos doon na rin magsisink in na parang, nasa na yung time nating dalawa. So it really, effort, working effort talaga sa party na gusto nyo talagang i-workout para kahit na pareho kayong busy, makahanap talaga kayo ng time. And parang doon papasok yung concept, Tito Boy, ng controlling your emotions.